Huminga ng malalim si Jordine nang pagmasdan ng kabuuan ng kanyang bagong apartment. Ginabi na siya ng paglilinis doon. Kalilipat niya lang kaninang umaga at hindi siya tumigil hanggat hindi maayos ang lahat. Good luck, Jordine. Ani sa sarili bago dinampot ang tuwalya at naligo. Habang naliligo ay hindi niya maiwasang isipin ang dahilan ng biglaan niyang paglipat ng bahay. Si Harry, ang kanyang hinayupak na ex-boyfriend. 3 taon. Wala sa sariling bulong niya. 3 taon nang sinayang niya sa kumag na yon. Akala niya ay ito na ang endgame niya. Hindi niya akalaing pagkatapos ng pag-aksayahan ito ng pera at oras ay ang relasyon nila ang mag-i-end. Dahil desidido siyang mag-move on ay iniwan niya ang dating apartment. Masyado silang maraming alaala ni Harry roon at ayaw na niya yung balik-balikan. Kinabukasan dahil weekend ay nagpagupit naman siya ng buhok. Yes, ito todo ko na talaga. Anya sa sarili habang papasok sa salon. Yun ang senyales na handa na siyang harapin ng buhay bilang isang strong, independent woman. Pagpasok niya sa opisina ay binuska siya ng mga kasamahan dahil sa mga pagbabago sa kanya. Ganyan ba talaga kapag bagong break? Tanong ni Malu. Kailangan talaga ipangalanda kang kakabreak ko lang, ha Malu? Tugon naman niya sabay irap sa katrabaho. Tinawanan lang siya ng bruha. Sa marketing department ng isang malaking kumpanya nagtatrabaho si Jordine. Matagal na siya roon. Mula nang graduate siya ng kolehiyo ay naroon na siya. Kung susumahin, mahigit 1 dekada na siya roon. Taon-taon na nga siyang tumatanggap ng loyalty award. Kapag nalaman ng mga katrabaho niyang lumipat siya ng bahay, ay lalo lang siyang tutudyuin ng mga ito. Kaya sinabi niya lang yun kay Cristel, ang kanyang best friend na katrabaho rin. Kailan ako pwedeng dumalaw sa bagong apartment mo, Din? Pabulong na tanong ni Cristel sa kanya. Sa Friday na lang para pwede tayong uminom. Sagot ni Jordine sa kakinindatan ng kaibigan. Gee! Masigla namang sagot ni Cristel. Naging abala na si Jordine sa trabaho sa buong maghapon nang bigla na lang siyang may matanggap na email. Kumunot ang noo niya. Binasa niya ang email at ganoon na lamang ang lungkot na naramdaman niya. Hindi para sa kanya ang email na yon. Wrong sent. Anya habang pinipigilan ng sariling umiyak. Nagdadalawang isip siya kung magre-reply. Marahil ay hindi na lang. Han, 1 taon na. Nag-email ako kasi 1 taon na pero nahihirapan pa rin ako na wala ka. Ang dasal ko lang, kung nasan ka man ngayon, sana masaya ka. Siguro ay masaya ka naman, no? Wala namang sakit dyan. Hindi ka natuturukan ng karayom na ayaw mo. Patawarin mo ako kung hindi ko pa rin kayang bitiwan ng mga alaala mo. Tingnan mo nga, nag-i-email pa rin ako sa'yo kahit alam ko namang hindi ka sasagot. Gusto ko lang sigurong sabihin, okay lang ako, Han. Malungkot pero kinakaya. Kakayanin. Hanggang sa araw na makakasama na kita ulit. Yun ang email na natanggap niya. Na-realize ni Jordy na hindi lang siyang nasasaktan. Hindi lang siyang nahihirapan. May mga taong mas mabigat ang pinagdadaanan kumpara sa kanya. johnreb0810@gmail.com Magre-reply ba ako sa email na to? Sa huli, hindi na lang niya nireplyan ng sender. Ayaw niyang mapahiya ito. Hanggang makauwi si Jordine ay naiisip pa rin niya ang email. Hindi naman ako namatayan ng jowa. Bakit affected ako? Tanong niya sa sarili habang inaanak ang pinto ng apartment. Papasok na siya nang biglang may lumabas mula sa pintong katabi ng kanya. Mahaba ang buhok ng lalaki. Mata lang ang nabistahan niya dahil nakamask ito. Ganoon pa man, mukha itong ermitanyo. Itim na itim pa ang suot. Parang mula ulo hanggang paa ay itim ang suot nito. Nakaramdam siya ng takot nang magtama ang mga mata nila. Kaya nagmamadali na siyang pumasok sa kanyang apartment at ikinandado ang pinto. Binuksan niya ang TV habang naghahapunan. Bumili lang siya ng pagkain sa isang fast food chain. Mag-isa siya kaya tamad siyang magluto. Masasayang lang naman. Nilagay niya sa balita ang pinapanood. Isang babae na naman ang nakitang wala ng buhay sa isang madilim na eskinita sa San Andres. Anang news reporter sa TV. Nag-angat ng tingin si Jordine mula sa paglasap sa kanyang fried chicken dahil sa narinig. Ilang buwan nang nakaalerto ang lahat sa San Andres dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga kababaihan sa lugar. Dagdag pa ng reporter. Teka, akala ko ba safe rito?
Kinakabahang tanong niya sa sarili. Parang bigla ay gusto niyang bawiin ang down payment sa apartment. Kaya lang ay pumirma na siya ng kontrata na hindi na siya pwedeng mag-refund at uupa siya roon sa loob ng 1 taon. Ang tanga-tanga ko. Nais niyang sabunutan ng sarili. Kaya pala murang renta sa San Andres dahil may serial killer. At doble ang katangahan niya para magrenta sa loob ng 1 taon. Oo, bayad na niya ang upa sa apartment na yon sa loob ng 1 taon dahil ayaw niya nang may pinoproblema buwan-buwan. Auto-debit nga ang mga bayarin niya sa bank account niya kasi hassle sa kanya ang pag-iintindi ng bills. Ang focus niya ay sa trabaho lang. So, anong gagawin natin ngayon, Jordan? Move on pa more. Pangungutya niya sa sarili. Naalala niya pa ang kapitbahay na mukhang ermitanyo. Lalo na siyang kinilabutan. Dahil sa pagiging sobrang paranoid ay hindi siya nakatulog ng gabing yon. Pumasok siya kinabukasan sa trabaho na mukhang panda sa laki ng mga eye bags. Hoy, anong nangyari sa'yo? May hangover ka ba? Tanong ni Crystal sa kanya. Wala. Tugon niya. Hindi lang ako nakatulog ng maayos kagabi. Dahil pa rin kay Harry? Umiling si Jordan. Sa totoo lang, hindi niya naisip si Harry nang nagdaang gabi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan ay hindi niya naisip si Harry bago siya matulog. Bakit hindi ka nakatulog? Pangungulit ni Crystal. Napanood ko kasi sa balita na may serial killer sa San Andres. Anya sa kaibigan. Hindi mo pa alam yun? Matagal na yun, di ba? At hindi mo man lang ako binalaan? Bruha ka? Kasi nga, alerto naman ang mga pulisya sa San Andres. Isa pa, wala nang balita tungkol dun nung lumipat ka. So nakalimutan ko rin. Ani Crystal. Unfortunately, nasa balita na naman ng serial killer kagabi. Halos maiyak niyang tugon. So, anong plano mo? Nakangiwing tanong ni Crystal. Mag-ingat? Nakangiwi niya ring tugon. Kung paano siya mag-iingat ay hindi niya alam. Eksakto naman at may meeting ang team nila ng araw na yon. Para siyang tanga na tingin ng tingin sa suot ng relong pambisig. Halos wala na siyang maintindihan. Gusto na niyang umuwi dahil dumidilim na sa labas. Inabot ng 8:00 ang meeting. Kabado siya pagbaba mula sa taxi. Hindi na kasi kasya ang taxi sa eskinita. Paglagpas sa eskinitang yon, ay sakalang luluwag ang kalsada patungo sa apartment compound kung saan siya nakatira. Dahil may kung anong ginagawa sa main road na siya dapat dadaanan niya patungo sa apartment. Naparunok si Jordan. May mga streetlights naman kaya lang ay patay sindi ang mga yun. Maaga pa naman. Anya sa sarili. Mag-aalas 9 lang ng gabi ayon sa relo niya. Wala naman sigurong magtatangka ng masama sa kanya ng ganoong oras. Kabado man ay tinahak ni Jordan ang eskinita. Wala naman siyang pagpipilian. Binilisan na lamang niya ang paglalakad. Noon naman siya nakaramdam na parang may mga yabag mula sa kanyang likuran. Lord, huwag ka namang magbiro ng ganito. Anya matapos mag-antanda. Lalo pa niyang binilisan ng paglalakad at lalo ring bumilis ang mga yabag sa kanyang likod. Hindi na napigilan ni Jordan ang tumakbo. Lalong bumilis ang mga yabag. Hindi niya magawang lingunin kung sino yon. Hindi na yun importante. Ang importante ay ang makarating siya sa kanyang apartment ng buhay. Nasa gate na siya ng apartment compound nang marinig niya ang tinig ng isang lalaki. Miss, ano ba? Galit na sabi pa ng lalaki. Itinigil niya ang pag-a-unlock ng gate at hinarap ang lalaki. Kilala niya ito. Ito ang lalaking mukhang ermitanyo, ang nakatira sa tabi ng unit niya. Kanina pa kita hinahabol. Galit na sabi pa nito. Ikaw yung nasa likod ko kanina? Gulat niyang tanong. Oo, at nakailang tawag na ako sa'yo pero parang hindi mo ako naririnig. Anang lalaki. Kunot na kunot ang noon nito. Wala itong suot na mask ngayon kaya nabistahan na niya ang mukha nito. Mahaba ang buhok nito. Mukhang rakista na ewan. Pero gwapo. Sa tingin niya ay mas gwapo ito kung magpapagupit at aahitin ang bigote at balbas. Hindi talaga kita naririnig kanina. Anya kapagkuwan. Paano niya ito maririnig? Nag-a-our father siya habang tumatakbo. Sa'yo yata to. Imbes ay sabi ng lalaki. May wallet itong iniabot sa kanya. Wallet nga niya yon. Baka nalaglag pagbaba niya ng taxi. Akala niya ay nailagay niya yun sa loob ng bag niya. Akin nga yan. Salamat. Anya sa lalaki.
Tiningnan siya ng lalaki na parang hindi makapaniwala sa kanya, saka umiling. Sorry, ani Jordan. Kakapanood ko lang kasi ng balita na may babaeng pinatay dito sa San Andres. Pag-amin niya. Hindi na sumagot ang lalaking mukhang malaki ang inis sa kanya. Hanggang sa nasa elevator na sila paakyat sa mga apartment nila ay tahimik lang ang lalaki. Parang hindi na siya nito nakikita. Kahit paano ay nabawasan ng kaba niya dahil hindi naman pala niya kapitbahay ang serial killer. But who knows, right? Paano pala kung kinukuha lang ng lalaki ang loob niya pagkatapos ay saka siya gagawa ng masama? I shouldn't let my guard down. Paalala niya sa sarili sa isip. Pero kung kinukuha nito ang loob niya, hindi ba dapat ay mabait ito sa kanya? Kanina nga ay kulang na lang na sabihin itong tatanga-tanga siya. Bigla na lang siyang tumatakbo habang nagdadasal. Sino ang mas weird sa kanila? Hindi maiwasan ni Jordan na silipin ng lalaki habang papasok ito sa sariling unit. Salamat ulit, anya rito. Tiningnan lang siya nito saka tumango. Suplado. Bulong niya habang papasok sa unit niya. Nang nasa loob na siya ng unit niya, ay saka lang siya nakampante. Ang importante ay nakauwi siya ng buhay. Na-achieve niya yon. Thank you, Lord. Anya saka nagbuntong hininga. Handa na siyang matulog nang tumunog ang kanyang cellphone. May email notification siya. Nakatanggap na naman siya ng email mula kay John Reb. Binasa niya yon. Hindi ako makatulog, Han. Akala ko okay na ako pagkatapos ng death anniversary mo. Pero parang lalo lang ako lumalala. Pinipilit ako ni Papa na magtrabaho, pero tinanggihan ko na naman. Ayokong lumabas ng lungga ko. Ayokong may makasalamuhang ibang tao. Umalis na ako sa dati kong bahay dahil araw-araw akong pinupuntahan ni Mama. Sa ngayon, walang nakakaalam kung nasan ako. I prefer this, alone in a place that no one knows me. Tinawagan pala ako ng mami mo. Pinipilit na rin niya ako magtrabaho pero wala akong gana. Okay pa naman ako. Hindi pa nga nababawasan masyadong ipon ko eh. Pampakasal sana natin yun, Han. Hindi na malaya ni Jordy na umiiyak na siya. Bakit ba siya nasasaktan para kay Dranreb? Bigla ay naisip niya na mas mabuti na lang namang babae si Harry kaysa pumanaw ito habang mahal na mahal pa niya. Parang mas masakit ang huli kahit anong isip ang gawin niya. Gaano kahirap yung mahal na mahal niya pero wala na siyang pagkakataon na masilayan man lang ang mukha nito. Galit man siya kay Harry, ay makikita pa rin niya ito kapag nag-post ito ng selfie sa Instagram. I will pray for your healing, Dranreb. Anya sa lalaking hindi naman siya naririnig. Hindi niya pa rin ito nireplyan. Baka sakaling makatulong dito ang maglabas ng damdamin para sa inaakala nitong email address ng pumanaw na nobya. Natulog siya ng gabing yon na hindi lang ang paghihilom ng sugat niya ang idinasal, kundi mas lalo para kay Dranreb. Isang taon na, dapat ay ayusin na nito ang buhay nito. Sana ay makilala niya ang lalaki. Baka kailangan lang nito ng makakaintindi dito. Yung hindi ito pipiliting magtrabaho para makalimot. Lahat naman ng tao ay iba-iba ang paraan ng pag-move on. Kinabukasan ay laman pa rin ang isip niya si Dranreb. Crystal, may paraan ba para malaman kung saan nagagaling ang email na pinapadala sa'yo? Bigla ay tanong ni Jordan kay Crystal habang nanananghalian sila. Ha? Kunot ang noong tanong nito. Halimbawa, may nagpadala sa'yo ng email, tapos gusto mong malaman kung saan lugar nang galing ang email na yon. Pwede kaya? Sa mga hackers siguro oo. Bale walang tugon ni Crystal. May kilala ka ba? Lalo nang kumunot ang noon ni Crystal. Bakit? Death threat bang laman ng email na yan para hanapin mo pa ang location ng sender? Nagtatakang tanong ng kaibigan niya. Hindi. Curious lang ako sa nagpapadala ng email sa akin. Wrong send siya. Ang mga emails niya ay para sa pumanaw niyang girlfriend. Hala? Ang weird naman niya? Nakangiwing sabi ni Crystal. Pero mas weird ka. Pinag-aaksayahan mo pa yan ng oras. Curious nga kasi ako. Giid ni Jordan. Gusto ko lang naman siyang makilala. Para saan? Wala lang. Masama ba? Madali lang ang solusyon sa problema mo, Din. Replyan mo ang email. Sabihin mo wrong send siya at gusto mo siyang makilala. Baka kasi kapag ginawa ko yun, huminto na siya sa pagpapadala ng emails. Ikaw talaga ang weird, Din. Komento ni Crystal. Ano kung hindi na siya magpadala ng email?
Hindi ba't parang sobra naman ang concern mo sa tao na yan? Hindi mo naman siya kilala. Masama ba yun? Naaawa lang naman ako sa kanya. Nangahaba ang husong tanong niya sa kaibigan. Abay oo, hindi mo naman yun kilala no? Ang mabuti pa, sabihin mo na rin sa tao na yan na wrong sense siya para matapos na ang problema mo. Hindi kumibo si Jordine. Hindi pa niya gustong sabihin kay Janreb ang totoo. Epekto rin yata ng pag-move on niya ang kawirduhan niya ngayon. Pagdating ng Biyernes ay dumiretso sila ni Crystal sa bahay niya pag-punch out mula sa trabaho. Bumili sila ng mga beer at pulutan para sa housewarming party niya. Oh, aniya nang makita ang pinagmamalaki ni Crystal na mini-speaker. Mahal to pero maganda ang tunog, buong buo. Para na rin tayong nasa bar sa bus nito. Small but terrible, di ba? Ani Crystal habang sineset up ang Bluetooth speaker. May kasama pa yung 2 microphones. Hindi naman bawal mag-ingay rito, di ba? Tanong pa ni Crystal. Hindi naman siguro. Wala namang nakalagay na ganun sa kontrata. Saka minsan may nag-video ka rin naman sa ibang floors nitong building. Good! Makakapag-party tayo. Tawang-tawang bulalas ni Crystal. Basta hanggang 10 o'clock lang tayo para hindi naman nakakahiya sa kapitbahay. Paalala niya sa kaibigan. Kung ganon, simulan na natin ang party. Nagtig-isa na agad sila ni Crystal ng mikropono. May mga hawak pa silang bote ng beer habang enjoy na enjoy sa pag-awit. You can dance, you can jive, having the time of your life. Naputol ang pagkanta nilang dalawa nang may kumatok sa pinto. May inaasahan ka bang bisita din? Tanong ni Crystal sa kanya matapos ibaba ang mikropono sa sofa. Wala. Anya sabay iling. Lumapit si Jordine sa pinto at sinilip sa peephole kung sino ang kumakatok. Nagulat siya nang makita ang kanyang kapitbahay. Bahagya niya lang na binuksan ng pinto. Yes? Tanong niya sa lalaki. Pwede niyo bang hinaan ng pagtugtog niyo? Halos magdikit na ang kilay ng lalaki habang nagsasalita. Hindi pa nga naka-full ang volume. Giit ni Jordine. Hinaan niyo pa kasi nakaka-istorbo kayo sa kapitbahay. Giit ng lalaki. Wala namang rule sa building na to na bawal mag-video okay? Inis niyang sabi ni Jordine. Hindi na yun kailangan kasi common sense na yun. Hindi rin naman kita pinagbabawalan. Ang sinasabi ko lang hinaan mo. Dumadagundong kasi ang bahay ko. Inirapan ng matindi ni Jordine ang lalaki. Fine, hihinaan na. Ang KJ mo. Well, thanks. Sarkastiko sabi ng lalaki bago tumalikod at naglakad pabalik sa apartment nito. Napaka-KJ. Reklamo ni Jordine pagsara ng pinto. Hinaan na lang natin para manahimik na ang kapitbahay mo. Ani Crystal. Maghahating gabi na nang biglang tawagan si Crystal ng tatay nito. Isinugod daw sa ospital ang nanay nito kaya nagmamadali si Crystal na nagpaalam sa kanya. Ang usapan pa naman nila ay roon matutulog si Crystal at kinabukasan na lang uuwi. Kaya mo ba? Sasamahan na kita. Kanya sa kaibigan. Hindi na din, nakainom ka rin. Magta-taxi naman ako eh. Sige, pero ihahatid kita. Hindi niya hahayaan na may mangyaring masama sa kaibigan niya, lalo pa at medyo nakakatakot sa lugar niya. Hindi siya matatahimik hanggat hindi nakakarating si Crystal sa ospital ng ligtas. Mag-iingat ka ha. Tawagan mo ako kapag nasa ospital ka na. Bili niya kay Crystal nung sumakay ito sa taxi. Sige din. Pasensya ka na ha. Ano ka ba? Okay lang yun. Sana okay lang si tita. Nang umandar na ang taxi ay sakalang tumalikod si Jordine para bumalik sa apartment. Kahit paano ay nawala ang takot niya sa pagdaan sa eskinita kahit papatay sindi ang mga ilaw roon. Ilang beses na rin naman siyang dumadaan doon at wala namang nangyari sa kanya. Medyo gumagawang ang lakad niya dahil magaan ang kanyang ulo. Dahil yata yun sa beer na ininom niya. Tahimik na ang buong paligid. Nakiramdam si Jordine dahil pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa. Wala naman siyang naririnig na yabag pero nakakadama siya na parang may ibang tao roon maliban sa kanya. Nang may mamataan siyang anino sa pader, ay agad siyang lumingon sa kanyang likod. Ngunit wala naman siyang taong nakita. Binilisan na lang niya ang paglalakad dahil tinubuan na siya ng kaba. Tatakbo na sana siya, ngunit hindi makatakbo ang mga paa niya. Nakita na naman niya ang anino at papalapit na yun sa kanya.
Isang mataas na lalaking nakasuot ng itim na jacket at mask ang biglang humila sa kanya. Huwag kang sisigaw. Pabulong na banta ng lalaki. Hindi malaman ni Jordan ang gagawin. Pakiramdam niya ay umakit ang lahat ng dugo sa ulo niya sa takot. Sino ka? Anong kailangan mo? Nagkakandautan na tanong ni Jordan sa lalaki. Sumama ka sa akin. May kukunin lang ako sa'yo. Anang lalaki. Nakakatakot ang tono nito. Parang wala ito sa katinuan. Pera ba? Ibibigay ko ang lahat ng laman ng wallet ko sa'yo. Hindi ko yan kailangan. Parang natatawang tugon ng lalaki bago siya sinakal. Lalo nang binalot ng takot si Jordan. Hindi siya makawala kahit anong tanggal ang gawin niya sa kamay nito sa kanyang leeg. Gusto niyang sumigaw pero walang tinig na lumalabas sa kanyang bibig. Akala talaga niya ay katapusan na niya nang biglang may humampas ng 2x2 sa lalaking sumasakal sa kanya. Nabitiwan siya nito at bumagsak siya sa semento. Hinang-hina siya at pinapangapusan ng hininga. Nagulat siya nang makita kung sino ang nagligtas sa kanya. Ang KJ niyang kapitbahay. Parang gusto niyang maiyak sa samut-saring emosyon. Masaya siya na nag-aalala, na relieved na hindi niya maintindihan. Pasalamat na lang talaga siguro siya na hindi niya pa oras ng mga sandaling yun. Nagpambuno ang kapitbahay niya at ang lalaking wala sa katinuan. Mabuti na lang at mas malaki ang kapitbahay niya kaya naigupo nito ang lalaki matapos ang ilang suntok at tadyak. The next thing she knew, she was in the hospital. Pinanawan siya ng ulirat matapos niyang makitang bumagsak ang kriminal. Okay ka naman daw, sabi ng doktor. Anang isang tinig sa kanyang tabi. Napaigtad siya dahil sa gulat. Nariyan ka pala. Anya sa kanyang kapitbahay nang lingunin to. Uubusin lang daw yan. Imbes ay sabi ng lalaki habang nakanguso sa swero. Nasa emergency room lang sila ng ospital. Ngunit sigurado siyang pribado ang ospital na yon dahil hindi kasing puno ng ER ng public hospital. Ano nangyari dun sa... Hindi maituloy ni Jordan ang sasabihin dahil natatakot siya sa tuwing maaalalang pangalawang buhay niya na yon. Nasa presinto na. Sagot ng lalaki. May mga pulis din na naghihintay na magising ka para hingan ka ng statement. Ikaw, nakapagbigay ka na? Oo, galing na ako sa presinto. Pagkatapos saka kita pinuntahan dito kasama ang mga pulis. Huminga ng malalim si Jordan. Salamat ah. Wala ka naman. Ano nga pala ang pangalan mo? Nakakahiya namang iniligtas mo ako, tapos ay hindi ko man lang alam ang pangalan mo. Anya sa lalaki. Bernard. Matipid nitong sagot. Jordan. Pagpapakilala na niya sa sarili, kahit hindi naman nagtatanong ang lalaki. Nararamdaman na niyang hindi ito magtatanong kaya nagkusa na siya. Gising ka na naman, kausapin mo ng mga pulis para mampatunayan kung iniligtas lang kita mula sa suspect. Nang makauwi na rin ako. Yun lang ba ang dahilan kung bakit nandito ka? Dismayadong tanong niya sa lalaki. Akala pa naman niya ay naroon ito bilang isang concern na kapitbahay. Muntik siyang mapailing. Hindi ko rin kasi alam ang pangalan mo. Kaya parang hindi sila naniniwala sa akin ang sabihin kong kapitbahay kita. Sige, tawagin mo na mga pulis. Hindi nagtagal ay nagbigay na siya ng statement sa mga pulis. Detalyado niyang ikinwento ang pangyayari dahil malinaw na malinaw pa yun sa alaala niya. Huwag na ninyong pagdudahan ng kapitbahay ko. Siya talaga nagligtas sa akin kahit hindi niya alam ang pangalan ko. Actually, ngayon lang din namin nalaman ang pangalan ng isa't isa kasi suplado siya. Sabi pa ni Jordan sa mga pulis. Hindi nakaligtas sa kanya ang panggiti ng babaeng pulis kahit pinigilan pa nito yun. We still need you in the precinct, ma'am. Sabi ng lalaking pulis. Kailangan niyo mag-file ng kaso sa suspect. Dadaan ako ron kapag okay ng lahat dito sa ospital. Pag-alis ng mga pulis ay binalingan ni Jordan si Bernard. Pwede ka na umuwi. Masyado na kitang naaabala. Madaling araw na. Sabi pa niya saka ininuso ang digital clock sa dingding ng emergency room. Sasamahan na kita sa pag-file ng kaso. Imbes ay sabi ni Bernard. Sigurado ka? Nagtatakang tanong niya. Tumango lang ang lalaki saka sumandal sa upuan at inilabas ang phone. Ipinakita talaga nito sa kanyang wala itong balak na makipagkwentuhan sa kanya. Hinayaan na lang niya ito at ipinikit ang kanyang mga mata. Maliwanag na nang magising siya. Naroon pa rin si Bernard.
May dumating na nurse para sabihin pwede na siyang ma-discharge. Si Bernard ang nag-asikaso ng discharge papers niya. Magkano binayaran mo? Tanong niya sa lalaki nang lulan na sila ng taxi patungo sa presinto. Maliit lang, wag mo nang intindihin. Ayoko nang may utang na loob. Giit niya. Iniligtas mo na ako sa kapahamakan. Ikaw pa nagbayad ng hospital bill ko. Imbis na makipagtalo sa kanya, ay iniabot ni Bernard ang hospital bill. Ikaw ang bahala. Babayaran kita pagdating sa bahay. Ikaw ang bahala. Bali walang tugon ni Bernard. Nagulat si Jordan pagdating sa presinto. Maraming reporters doon at tila may pinagkakaguluhan. Nahirapan tuloy sila ni Bernard na makapasok. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang malamang ang suspect sa pananakit sa kanya ay ang serial killer na kumitil sa buhay ng ilang kababaihan sa San Andres. Dahil po ron, gagawaran ka po ng pagkilala ng mayor ng San Andres. Anang isang pulis kay Bernard. He doesn't have to. Tanggi agad ni Bernard. Hindi ko kailangan ng pagkilala. Okay na ako na nakatulong ako. Pero ini-insist po ni Mayor, sir. Giit ng polis. Pati po ang kapulisan ay gusto rin kayong gawaran ng award. No, I'm fine. Tanggapin mo na. Putol ni Jordan sa pagtanggi ni Bernard. You did something great for the community. Deserve mo ang award. Nagbuntong hininga lang si Bernard. Para bang diring-diri ito sa isipin na gagawaran ito ng award. Nang dahil sa insidenteng yon, ay naging sikat si Bernard sa San Andres overnight. Wala nang mababasa sa social media kundi ang katapangan nito. Dahil nag-viral din ang balita, nalaman ng pamilya ni Jordan ang nangyari sa kanya. Kaya sumugod agad ang mga ito sa apartment niya. Mama, Papa, okay lang ako, promise. Ani Jordan sa mga magulang na walang tigil sa katatanong kung okay lang ba talaga siya. Sinasabi ko na sa'yo, kung ayaw mo mag-asawa, umuwi ka na. Galit na sermon ng tatay niya. Hindi mo naman kailangan manatili rito. Ang lawak-lawak ng lupain natin. Ibenta mo kung gusto mo. Nakapangalan na yun sa'yo. Doon ka sa atin magtayo ng negosyo. Papa, baka mamaya magkamali pa ako. Sayang naman ang mga lupain natin. Maganda naman din ang sahod ko sa kumpanya. Sayang naman kung magre-resign ako. Isa pa, masaya ako sa pagiging strong independent woman ko rito. Pangangatwiran ni Jordan. Munti ka na nga madisgrasya. Galit pa rin sigaw ng papa niya. Papa, safe na rito sa San Andres. Nahuli na ang serial killer. Kapitbahay ko pang brave citizen na nakahuli sa serial killer na yon. Pagmamalaki ni Jordan. Oo nga pala, nariyan bang kapitbahay mo? May mga dinala kami pasalubong sa kanya bilang pasasalamat sa pagdiligtas sa'yo. Sabi naman ng mama niya. Ako na lang ang magbibigay sa kanya. Iwan niyo na lang dyan. Ani Jordan sa ina. Hindi. Tanggi naman ito. Kami magbibigay dahil gusto namin personal na magpasalamat sa kanya. Mama, wag na. Baka mamaya mainis pa yun kapag inistorbo natin. Pigil niya sa mama niya dahil binitbit na nito ang isang malaking basket na digulong at ang mga lalabas mula sa apartment niya. Sumunod pa ang papa niya rito. Mama! Tumigil ka nga, Jordan. Saway ng papa niya sa kanya. Magpapasalamat lang naman kami. Bakit magagalit ang kapitbahay mo? At dire-diretso na mga ito patungo sa bahay ni Bernard. Wala na siyang nagawa nang pindutin ng mama niya ang doorbell. Walang nagbukas ng pinto. See? Wala siya riyan. Nakangising sabi ni Jordan sa mga magulang. Mabuti na lang at wala ang suplado. Ayaw lang naman niyang sungitan nito ang mga magulang niya. Ngunit ang mama niya ay nag-doorbell na naman. Mukhang walang planong tumigil hanggang walang magbubukas ng pinto. Mama, ako na lang ang magbibigay niyan kay Bernard. Naiinis nang sabi niya sa ina. Imbes na pansinin siya ay nag-doorbell na naman ito at sa pagkakataong yun ay bumukas na ang pinto. Mukhang kakagising lang ni Bernard. Hello, ikaw ba si Bernard? Ang nagligtas sa anak namin? Friendly na tanong ng mama niya sa lalaki. Tumingin sa kanya si Bernard at siya naman ay napakagat ng labi sa kahihiyan. Pasensya ka na. Sabi ko nga sa kanila na wag ka nang istorbohin. Nakangiwing paumanhin ni Jordan sa lalaki. Ano ka ba? Magpapasalamat lang naman kami. Saway sa kanya ng ama. Maya-maya ay bumaling ito kay Bernard. Bagong ani kami sa farm. Ito ang mga prutas para sa'yo. Pasasalamat namin sa pagliligtas mo sa anak namin. Nagluto rin ako ng kakanin.
Pwede ba kaming tumuloy? Ipaghain kita ng kakainin para matikman mo ang masarap na luto sa probinsya namin. Singit pa ng mama niya. Mama! Saway na naman niya sa ina. Nanlaki ang mga mata niya nang luwagan ni Bernard ang pagkakabukas ng pinto. Tinulungan pa nito sa pagdikpit ng pagkain ng mga magulang niya. Pwede ka namang tumanggi, sabi ni Jordan sa lalaki nang papasok na siya sa apartment nito. Nakakahiya. Tanging sinabi ni Bernard bago nagpatiuna sa loob ng bahay. Namangha si Jordan sa linis ng bahay ni Bernard. Hindi yun ang inaasahan niya. Akala nga niya ay madilim doon at maraming agiw. Parang ganoon kasi nakikita niya sa lalaki. Parang hindi ito marunong maglinis ng bahay. Ngunit maling-mali siya. Siya ang mapapahiya kapag nakita nito ang apartment niya dahil hindi hamak na mas malinis ang apartment nito. Partida, babae siya. Bernard, halika. Tikman mo itong kakanin. Ako nagluto nito. Ngiting-ngiting anyaya ng mama niya sa lalaki. Mama, feel at home? Bahay mo to? Pabulong na sita ni Jordan sa ina na nakialam talaga sa mga gamit sa kusina ni Bernard. Kumain ka na lang din, Jordan, kaysa nagpapaka-KJ ka riyan. Sikmat ng nanay niya. Saan mo naman natutunan ng salitang KJ, ha? Kunot ang noong tanong ni Jordan sa ina. Kay Tinay. Natatawang sagot ng papa niya. Si Tinay ay ang dalagit ng pamangkin ng papa niya. Noong huling uwi niya sa farm, nalaman niyang umi-extra si Tinay sa farm para may pandagdag ng baon. Sa mga kapatid ng papa niya, ang papa niya lang ang masasabing may pera. Hindi naman din kasi matatawaran ang sipag ng papa niya. Ganoon pa man ay palagi nitong tinutulungan ng mga kapatid nito. Kung hindi pinansyal, ang ibinibigay nito ay trabaho para raw matuto ang mga itong dumiskarte para sa pamilya. Isang pamilya nila sa pinakamayaman sa lugar nila, pero humble pa rin ang mga magulang niya. Nag-iisa siyang anak ng mga ito at inaasahan ng mga itong sa farm siya magtatrabaho pagka-graduate mula sa kolehiyo. Ngunit hindi ang maging hasyendera ang pangarap niya. Namiss ko tong miko mo, mama. Anya sa ina habang kumakain sila. Abay, umuwi ka sa farm ko, namimiss mo ang luto ko. Anang mama niya saka siya inirapan. Binalingan nito si Bernard. Tama ako, di ba iho? Nakangiting tumango lang si Bernard. Maya-maya ay kumuha ng tasa ang mama niya. Nilagyan nito ng mainit na tsokolate ang tasa. Akala naman niya ay kung ano ang laman ng termos na bitbit ng mga to. May taniman kami ng kakao kaya sariwa ang tsokolating yan. Doon yan sa amin mismo ginagawa. Pagmamalaki ng papa niya. Tinikman ni Bernard ang tsokolate at agad itong umiti. Ang sarap. Nakangiting compliment nito sa tsokolate. Kapag gusto mo ng ganito, sabihan mo ako. Padadalhan kita agad. Sabi ng mama niya sa lalaki. Mama, paano kanya tatawagan? Wala naman siyang number mo. Natatawang singit ni Jordan sa usapan ng mga to. Abay, ibibigay ko sa kanya numero ko. Sagot naman ng mama niya na ikinatawa nilang lahat. Sa awa ng Diyos ay hindi nagpaka-KJ si Bernard sa buong durasyon na nasa bahay nito ang mga magulang niya. Nagulat pa nga siyang magalang ito at palaging nakangiti. Hindi naman pala ito mukhang ermitanyo kapag nakangiti. Salamat, Bernard. Ani Jordan sa lalaki nang palabas na sila mula sa apartment nito. Salamat din sa pasalubong ng mga magulang mo. Hindi ko alam kung paano ko ubusin ang mga yan. Mahinang tumawa si Jordan. Katukin mo lang ako, ibigay mo sa akin ang iba. Ikaw lang ang may pasalubong eh. Nagulat si Jordan nang tumawa si Bernard. Ang sarap sa tenga ng tawa nito. At hindi lang yon. Gumwapo ito ng ilang milyong beses. You should laugh a lot. Anya sa lalaki nang makabawi. Nakangiting umiling lang si Bernard. Ilang araw na nanatili sa bahay ni Jordan ang mga magulang. At ngayong nakauwi na ang mga ito ay para siyang nakalaya. Sa wakas, I'm free again. Sabi niya pa bago inihagis ang katawan sa kama. Ilang araw ring masikip ang kama na yun dahil nagsisiksikan silang tatlo. Ganoon pa man, ay hindi niya maitatangging na-miss niya ang mga magulang. Sa mahal na araw ay uuwi siya sa kanila para naman makabawi man lang sa mga to. Makalipas ang ilang minuto ay tumunog ang cellphone niya. Napabalikwas siya. May email siya galing kay Dranweb. Naalarma siya sa tema ng email nito. Is he saying goodbye? Tanong niya sa sarili. Pero ayos nga yun, hindi ba?
Kung nagpapaalam na ito, ang ibig sabihin ay nakamove on na to. I feel like I'm being selfish, hon. Siguro hindi ka pa matahimik hanggang ngayon dahil kumakapit pa rin ako sa mga alaala mo. Sa tingin ko, dapat na kitang pakawalan ng maluwag sa dibdib ko. Hindi na siguro ako makakahanap ng katulad mo. Pero susubukan ko pa rin buksan ang puso ko. Kasi yun ang gusto mo, di ba? Naalala ko pang huling sinabi mo sa akin bago ka nawala. Ang gusto mo, makahanap ako ng babaeng makakasama ko sa pagtanda. Hindi yun madalihan. Pero ngayon sa tingin ko, handa na ako. Ito na ang huling email ko sa'yo. Ayaw na kitang gambalain pa. Magpahinga ka na, Han. Huwag mo na akong intindihin, ha. Okay na ako. Dahil doon ay napagdesisyon na ni Jordy na replyan na si Dranreb. Sinabi niya ritong mali ang email address na pinagsesenda nito at nais niya itong makilala ng personal. Hindi rin ni Jordy na mag-reply si Dranreb, ngunit nakatulugan na niya ang paghihintay sa reply nito. Kinabukasan ay agad siyang nag-check ng emails. Wala pa rin sagot si Dranreb. Mukhang wala itong balak na magpakilala sa kanya. Huminga ng malalim si Jordan at naghanda na lang para pumasok sa trabaho. Pagdating sa opisina ay nagkakagulo sa marketing team. Anong meron? Tanong niya sa kaibigang si Cristel. Ang anak na raw ng chairman ng magiging head ng marketing team. Anunsyo ni Cristel. Sa wakas ba? Bali walang tanong niya. Ilang taon nang yun ang usap-usapan pero hindi naman natutuloy. Oo, true na raw ngayon. Tugon ni Cristel. Paano si Ma'am Len? Tanong niya. Si Ma'am Len ang head ng team nila. Mapopromote pero hindi rito. Baka sa headquarters na siya. Bongga? Komento ni Jordan. Nariyan na ngayon ang anak ni chairman. Kausap lang ni Ma'am Faye. Sabi pa ng kaibigan niya. Si Ma'am Faye naman ang Vice President for Marketing ng kumpanya. Parang may sasabihin pa si Cristel, ngunit biglang lumabas si Ma'am Faye mula sa opisina nito. Everyone, go to the meeting room. Ipapakilala ko sa inyo ang bagong head ng marketing team. Anunsyo nito. Mabilis pa sa 4:00 kumilos silang lahat at nagtungo sa meeting room. Muntik mapatayo si Jordan nang makita kung sino ang kasunod na pumasok ni Ma'am Faye sa loob ng meeting room. Everyone, this is Bernardo Santillan III, ang magiging head ng marketing team starting today. Pakilala ni Ma'am Faye kay Bernard. Oo, kay Bernard na kapitbahay niya. Alam kong pamilyar kayo sa kanya. Bagong shave at gupit lang ang buhok ni Bernard, pero siya ang sikat na civilian na nakahuli sa isang serial killer sa San Andres. You don't have to say that, tita. Parang napapahiyang sabi ni Bernard kay Ma'am Faye. Tumawa lang si Ma'am Faye. Magpakilala ka na. Anito kay Bernard. I'm Bernard, the new head of the marketing team. As for Miss Len, huwag kayong mag-alala dahil promoted na siya sa headquarters. I am new here so I hope that you'll be patient with me. Siguradong mangangapa pa ako sa mga unang linggo o buwan. Yun lang. It's nice to meet all of you. Ani Bernard sa kabahagyang ngumiti. Hanggang matapos ang meeting ay tulala si Jordan. Hindi pa rin siya makapaniwalang ang kapitbahay at tagapagligtas niya ay boss na niya ngayon. Bukod pa roon, ay hindi siya makapaniwalang clean cut na ang buhok nito ngayon. Hindi na lang ito gwapo. Sobrang gwapo na nito. Din, di ba siya ang nagligtas sa'yo? Tama, magkapitbahay kayo ni Sir Bernard. Ang swerte-swerte mo naman, Din. Hindi na masyadong maintindihan ni Jordan ang mga pinagsasasabi ng mga katrabaho niya dahil shock pa rin siya sa mga pangyayari. Don't judge a book by its cover nga naman. Akalain ba niyang anak pala ng chairman ng kapitbahay niyang Ermitanyo at KJ? Sisimulan na sana niyang trabaho nang ipatawag siya ni Bernard sa opisina nito. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala. Bulalas ni Jordan nang makapasok sa opisina ni Bernard. San? Sa makeover ko? Tanong ng lalaki. Naboss na kita. Well, tanging nasabi ng lalaki. Naupo si Jordan sa isa sa mga receiving chair sa harap ng mesa ni Bernard. Anong maipaglilingkod ko sa inyo, sir? Nakangising tanong niya sa lalaki. Hindi niya alam kung masasanay siyang tawagin itong sir. Ipinatawag kita para ipakita sa akin ang proseso ng mga trabaho rito. Wala akong ideya sa ginagawa niyo. First time ko sa marketing team. Dati kasi sa production ako naka-assign. Tumango si Jordan.
Sure, sir. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako komportable na tinatawag mo akong sir. Reklamo ng lalaki. Huwag ka mag-alala, dito lang kita tatawagin, sir. Paglabas natin sa building na to, Bernard na lang ulit. Natatawang sabi niya. Napangiti si Bernard. I like that better. You can call me by name kahit dito. Nope, tanggi niya. Hindi pwede at baka gayahin ako ng mga kasamahan ko. Boss pa rin kita. Hindi pwedeng hindi kita galangan kapag office hours. 9 hours a day lang naman yun tapos 5 times a week. Sa outside na 9 hours a day, 5 days a week, hindi mo na ako gagalangin? Pabirong tanong ni Bernard. Hindi na. Mabilis niyang tugon at nagkatawanan sila. Nais pagsisihan ni Jordan na nangako siyang tutulungan niya mag-adjust si Bernard sa trabaho. Dahil kahit hindi office hours ay kinukulit siya nito. Marami itong tanong. Ginawa na siyang sekretary ng Mokong. Hindi na kontento, hanggang sa pag-uwi sa bahay ay pinagtatrabaho pa rin siya tulad na lang ng mga sandaling yun. Nagluluto ng adobo si Jordan para sa hapunan. At naroon si Bernard sa dining table. Bitbit ang laptop at mga papeles na nire-review nito. Bakit hindi naging effective ang marketing strategy na to? Tanong ng lalaki habang tutok sa isang dokumento ang mga mata. Bernard, nagluluto naman ako. Reklamo niya. Bakit ba ang workaholic mo? Pwede kang magpahinga, you know. This is the problem when I decided to work. I don't stop until I learn everything. Parang proud pang sagot ng lalaki. At paano naman ako? Hindi naman kita pinagtatrabaho. Tinatanong lang kita. Kiit ng lalaki. Oo, nagtatanong ka kahit madaling araw. Inis niyang tugon. Wala kang pakialam sa oras ko. Sorry, minsan hindi ko na kasi napapansin ang oras. But don't worry, I will refrain from calling you during week hours. Nagbuntong hininga na lang si Jordan. Hindi niya alam kung maniniwala siya sa sinabi ng lalaki. Kumain muna tayo, okay lang? Sarkastikong tanong pa niya sa lalaki habang naghahain ng pagkain sa mesa. Marunong ka pala magluto. Komento ni Bernard habang inililigpit ang mga gamit. Hindi niya alam kung papuri yun o kinukutsa siya. Oo naman no. Defensive niyang wika. Anak ako ng pinakamagaling magluto sa probinsya namin. Agree ako riyan. Your mom's kakanin are the best. Lahat ng lutuin nun masarap. Namiss ko tuloy. Sabi niya bago nagsimulang kumain. Dumalaw ko sa inyo kung namimiss mo sila. Suwestyon ni Bernard. I will, sa Holy Week. Nakangiti niyang tugon. Really? Oo. Ang plano ko nga mag-leave na ng Wednesday para mahaba-haba naman ang bakasyon ko. Kailan ba ang Holy Week? 2 weeks from now. Why? Wala kang plano? Umiling si Bernard. I don't usually go on vacation during Holy Week. Sa pamilya mo, hindi ka ba uuwi sa kanila? Baka may lakad sila. Balo walang sagot ng lalaki. Gusto mong sumama sa akin? Matutuwa si na mama at papa kapag nakita ka. Anyaya na lang niya sa lalaki. Sa totoo lang, parang pinalitan na nito si Cristel sa buhay niya. Mas madalas pa silang magkasama. Okay lang ba? Parang na-excite na tanong ni Bernard. Abay, oo naman. Sige, sasama ako sa'yo. Anang lalaki saka maganang kumain. Napangiti na lang siya habang nakatingin dito. Hindi niya akalaing magiging malapit sila sa isa't isa kung ang pagbabasihan ay ang una nilang pagkikita. Akala talaga niya ay masamang tao ito. Yun pala ay ito pang magliligtas sa kanya. May gusto akong itanong, pero hindi ko alam kung close enough na ba tayo para itanong ko to. Ani Jordan sa lalaki. Nagtatakang tiningnan siya ni Bernard. Ano yun? Santilyan ka. Sobrang yaman ng pamilya mo. Bakit dito ka nakatira? Hindi agad nakasagot ang lalaki. Tila ba pinag-iisipan nitong mabuti kung sasagutin siya o hindi. I just want to be alone and make myself whole again. Misteryoso nitong sagot. Hindi niya ito maintindihan. Heartbreak? Follow-up question niya sa lalaki. Yan kasi ang dahilan kung bakit ako lumipat dito. Nag-move on ka rin? Tanong sa kanya nito. Tumango naman si Jordan. Wala naman sigurong masama kung aaminin niya dito ang totoo. Naka-move on na naman siya. Oo, mula nang lumipat siya roon,
ay halos hindi na niya naisip si Harry. Naging okupado siya ng maraming bagay na wala na siyang oras para isipin pang walang yan niyang ex-boyfriend. Naging eventful ang buhay ko rito, kaya mabilis ako nakamove on. Pagmamalaki pa niya. Yung dun pa lang sa serial killer na wala na ako ng time na isipin ang hinayupa kong ex eh. Natawa si Bernard. Sa bagay, komento nito. I'm glad you've moved on so fast. Bakit? Ikaw ba? More than a year. But I'm doing fine now. Dahil dumating ako? Pabirong tanong niya sa lalaki. Nagtataka siya nang matigilan ito. Nagbibiro lang naman siya pero parang sineryoso nito. Hoy, nag-joke lang ako, Bernard. Natatawang sabi niya sa binata. Nakangiting tumango ang lalaki. Para kasing gano'n na ka. Ani Bernard. Siya naman ang natigilan ngayon. Siguro dahil naging eventful din ang buhay ko nung dumating ka. Dagdag nito. Tumango-tango si Jordan. Yun lang pala, kinabahan pa naman siya. Imagine, nakipambuno ako sa isang serial killer. Naging instant hero ako sa San Andres. At kayo ng pamilya mo, kayo pa lang ang nakapasok sa apartment ko sa tagal ko rito sa building na to. I've never let anyone in. I guess I took that as a sign that I should open my heart again. Paliwanag ng lalaki. Well, I'm glad you did. Matagal din ng 1 taon. Nagmukha ka na ng ermitanyo eh. Nagkatawanan sila at maya-maya pa balik trabaho na si Bernard. Akala niya ay uuwi na ito at magpapahinga pagkatapos kumain, pero may babasahin pa raw. Nais niya sana itong tanungin kung anong kaibahan kung doon ito magbabasa sa bahay nito. Ngunit ayaw niyang isipin itong itinataboy niya to. Kung bakit ay hindi niya rin alam. Kinuha na lang niya ang cellphone at nagbasa ng emails. Wala sa mga bagong emails na dumating ang hinihintay niya. Hindi na talaga siya sumagot. Bulong niya sa sarili. Ha? Tanong ni Bernard. Hindi ikaw. Tugon niya. May nag-i-email kasi sa akin nung nakaraan. Wrong sent nga lang. Tapos ngayong nireplyan ko, hindi na ako sinagot. Ano? Kunot ang noong tanong ni Bernard. Para hindi na ito magtanong, ay pinakita na lang niya ang emails mula kay John Reb. Yan o. Hayaan mo na siya kung ayaw niyang mag-reply. Ani Bernard matapos ibalik sa kanya ang phone. Gusto ko siyang makilala eh. Sagot naman niya. Baka hiyang-hiya na yan na malaman na wrong send siya. May pinagdadaanan na nga ang tao. Huwag mo nang kulitin. I really want to meet him. Nakita mo ba kung gaano siya kalalim magmahal? Teka, ngayon ko lang na-realize na pareho kayo. Mahigit 1 year din bago talagang pinursige ang pag-move on. Kaya nga hayaan mo na siya. Let him move on peacefully. Grabe ka naman. So nakakawala ba ng peace ang pagre-reply ko sa kanya? Nagkakandahaba ang nguso na tanong niya kay Bernard. Wala akong sinabing ganun. Sagot ng lalaki. Parang gusto ko ng matamis. Tara, ice cream tayo. Anyaya nito sa kanya. Dahil nag-crave rin siya sa avocado ice cream ay sumang-ayon siya. Libre mo to ah. Anya sa lalaki habang patungo sila sa pinakamalapit na convenience store. Of course. Natatawang sagot ni Bernard. Nang sumapit ang Holy Week ay sumama nga si Bernard kay Jordan sa pag-uwi sa farm nila. Mabuti naman at dinalaw niyo kami. Tuwang-tuwang salubong ng mama ni Jordan sa kanila ni Bernard pagdating nila sa Santa Monica. Ang laki po pala talaga ng farm niyo, no? Nakangiting sabi ni Bernard habang pinagmamasdan ng napakalawak na lupain. Baka tapos na ang bakasyon mo, hindi mo pa nalilibot tong farm namin. Pabirong sabi ng papa ni Jordan sa lalaki. Mabuti naman at nagpagupit ka na, Bernard. Imbes ay bati ng mama niya sa buhok ng lalaki. Nadagdagan ang kagwapuhan mo ng limpak-limpak. Si mama talaga. Napapailing na sabi ni Jordan sa ina. Ang mabuti pa, pakainin niyo muna kami. Ang haba ng biyahe namin ha. Hala, pumasok na kayo. Nakahanda na tanghalian. Anang mama niya sabay akay kay Bernard. Naitirik na lang ni Jordan ang mga mata. Sa huling pagkakatanda niya, siya ang anak nito. Bakit parang sampid na lang siya? Mama, ako ang anak mo. Hindi niya napigilang sabi sa ina habang naglalakad sila papasok ng bahay. Narito naman ako, din. Sabi ng papa niya sabay akbay sa kanya. Abuti na lang nariyan ka pa. Pagpaparinig ni Jordan sa ina.
pero wala itong pakialam sa kanya. Nagkatawanan nilang silang mag-ama. Maraming nakain si Jordine. Na-miss niya talaga ang luto ng mama niya. Ilang taon na ba akong hindi nakakauwi at parang miss na miss ko ang Santa Monica? Tanong niya sa mga magulang. 2 taon lang naman. Dinaig mo pang nag-abroad. Parang ang layo-layo mo sa amin. Anang mama niya sabay irap. Kung hindi ka pa namin dinalaw ng Pasko noong nakaraang taon ay hindi tayo magkikita. Kaya masaya talaga ako na nakipaghiwalay ka ron sa hari na yun eh. Lumayo ang loob mo sa amin dahil sa kanya. Kailangan mo pa ba talaga siyang ipaalala sa akin, ma? Wala na siya sa buhay ko. Okay na ako. Huwag mo na siyang banggitin. Saway niya sa ina. Mabuti naman at okay ka na. Sagot ng mama niya. Ayoko ng lalaking ilalayo ka sa amin ng papa mo. Hindi ka namin nire-require na umuwi rito buwan-buwan. Ang amin lang, huwag mo kaming kalimutan sa mga espesyal na okasyon. Tumango si Jordine. Noted, ma. Hindi na mauulit. Hindi na ako magbo-boyfriend ng tulad ni Harry. Hindi na. Mabuti kung ganon. Parang mas maganda nga lang tumandang dalaga. Anya saka nagbuntong hininga. At bakit naman anak? Mas maganda kung mag-aasawa ka at bubuo ng sarili mong pamilya. Huwag ka mag-alala. Isang araw ay darating din ang tamang tao para sa'yo. Sabi naman ng papa niya. Kinahapunan ay nagpasya sila ni Bernard na maglakad-lakad sa farm. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Bago dumili may kailangan nakabalik na tayo sa bahay. Anya sa lalaki. Bakit naman? Dahil masyadong malaki tong farm. Baka maligaw tayo. Dito na ako lumaki pero naliligaw pa rin ako rito kapag gabi na. Tumango lang si Bernard at magkaagapay na silang maglakad. Sa taniman ng kakao sila nagtungo dahil curious daw ang lalaki sa itsura ng kakao. Ganito pala ang itsura ng kakao. Mukhang papaya. Manghang sabi ni Bernard habang pinagmamasdan ang mga bunga ng puno ng kakao. Ang hirap imaginein kung paano yan nagiging chocolate, di ba? Ani Jordine. I really can't imagine. Mahabang proseso, sagot niya. Ang beans ng kakao ang ginagawang cocoa chocolate. Dito sa amin, hindi naman talaga gumagawa ng chocolate sina Papa. Cocoa powder ang produkto nila, pero hindi yun ang main product dito Kasi gumagawa lang sila ng cocoa powder kapag may sobra sa ani ng kakao. Ang simple-simple ng mga magulang mo pero yaman-yaman nyo siguro. Sila lang ang mayaman. Natatawang sabi niya. Kapag minana mong lahat na to, mayaman ka na rin, Jordine. Hindi ko alam kung kaya kong palaguin ng lupain to tulad ng ginawa ng mga magulang ko. But I really hope I can. Ayoko namang sayangin ang lahat ng pinaghirapan nila. Bukas isasama kita sa manggahan. Yun ang main product namin dito. Ito palang kakao farm nyo, ang laki-laki na. Hindi pa kamo to ang main product. Na-imagine ko na kung gaano kalaki ang mango farm. Nakangiting sabi ni Bernard. Sobrang laki, tatama rin kang libutin. Anya sa kaniyaya na si Bernard pabalik ng bahay. Naabutan nilang nagluluto ang mama niya kaya't namulong na sila. Manood ka na lang, huwag ka nang tumulong. Baka lalo lang tumagal ang pagluluto. Anya sa lalaki. Grabe ka naman kay Bernard, din anak. Saway sa kanya ng ina. Nagsasabi lang ako ng totoo. Walang talent sa kusina si Bernard, mama. Giit niya. Parang naging close na kayong dalawa Komento ng mama niya. Pakiramdam ni Jordan ay may halong panunukso yun. Magkasama na rin po kasi kami sa trabaho, tita. Sagot naman ni Bernard. Talaga? Hindi nababanggit nitong si Jordan sa amin. Sabi ng mama niya at tila ba lalo itong na-excite. Boss ko siya, ma. Singit niya. Siya ang head ng team namin. Talaga? Opo, anak siya ng chairman ng kumpanya. Nanlaki ang mga mata ng mama niya. Abay, napaka down to earth mo namang bata, Bernard. Nakikisalamuha ka sa amin kahit na mataas pa lang estado mo. Hindi naman po tayo dapat tumingin sa estado ng mga taong nakapaligid sa atin. Tugon ng lalaki. At kung meron man pong down to earth dito, kayo yun ni Tito. Sa laki nitong farm at sa dami ng produkto nyo, baka hindi lang 6 digits ang kinikita nyo monthly. Bukod pa ron, nakapagpalaki kayo ng anak na kasing down to earth din ninyo. Kinagat ni Jordan ang loob ng mga pisngi para pigilin ang sariling ngumiti, lalo na nang makita niyang matamis na ngumiti ang nanay niya. Hindi nga siya nagkamali ng hinala. Nirereto nga siya ng nanay niya kay Bernard dahil pagdating ng gabi,
ay sinadya pa siya nito sa kanyang silid para lang sabihin na bakit hindi niya subukang mas kilalanin pa si Bernard. Dapat ganoong klase ng lalaki mapang-asawa mo, anak. Matapang, mayaman, magalang. Mama naman, saglit pa lang ninyong nakikilala yung tao. Pero alam namin, kaya kanyang protektahan. Sa akin nga, sapat na yun eh. Bonus na lang na mayaman at gwapo siya. Nai-imagine ko na kung gaano kakita mga magiging apo ko. Mama! Saway ni Jordan sa ina. Ang layo na ng nararating ng imagination mo. Mangangarap na lang ako. Hindi ko pa ba lulubos-lubusin? Hindi ka nalugoy kay Bernard, anak. Pangungumbinsi pa rin sa kanya ng ina. Hindi pa yun nakaka-move on sa ex niya, ma. Well, sinusubukan naman niya pero ayaw ka namang maging panakip butas, no? Ikaw rin naman kakahiwalay mo lang sa ex mo. E di it's a tie. Mama talaga. Anak, ang pagmamahal, natututuhan yan. Yung katulad ni Bernard, napakadaling mahalin ng ganyan. At ikaw, minsan maldita ka pero madali ka ring mahalin. Bagay kayong dalawa. Alam kong sobrang yaman niya kumpara sa atin pero hindi rin naman masasabi ng pamilya niya na pera lang niya ang habol natin, hindi ba? Hindi naman biro ang value nitong mga ari-arian natin. Si Mama talagang pinamimigay na ako. Umuso si Jordan. Hindi anak, nakakita lang ako ng bagay sa'yo. Hindi lang dahil iniligtas ka niya sa kapahamakan. Nang makita ko siya ng personal, iba pa ang itsura niya noon sa itsura niya ngayon ha. Mukha siyang hoodlum sa mahaba niyang buhok at balbas sarado pa. Pero ramdam ko na agad na mabuting tao si Bernard. Ako, napagkamalan ko siyang masamang tao. Ani Jordan. Natawa pa siya nang maalala ang unang pagkikita nila. Hindi ko naman nakalain na siya pa pala ang magiging tagapagligtas ko. Nasusungitan din ako sa kanya roon. Kinatok pa kami niya ni Krista nung nag-videoke kami. Sobrang KJ. Nagkatawanan silang mag-ina. Pero sa nakikita ko anak, gusto ka rin niya. Maya-maya ay sabi ng mama niya. Kumunot ang noo niya. Parang hindi naman. Close lang talaga kami, ma. Hindi naman yan sasama rito kung hindi. Binata yan. Dapat yan ay nag-happy-happy sa kung saan mang lupalop ng mundo dahil long weekend. Ang mga mayayamang afford ng mag-travel ay nasa galaan sa mga ganitong panahon. Mama, ayoko ng false hopes. Kapag tama ako, jojowain mo yan ha? Hamon sa kanya ng ina. Abat, saan mo naman nakuha yung jojowain na salitang yan, Mama? San pa? E di sa mga pinsan mong Gen Z. Nakakatawa ka talaga, Mama. Ang dami mo nang nalalaman. Baka mamaya makita na lang din kitang nagtitiktok, ha? Nako, malapit na anak. Si Tinay laging nagtitiktok. Hay nako, Mama. Baka itakwil ka ni Papa kapag nakita kanyang sayaw ng sayaw sa TikTok. Hayaan mo ng Papa mo. Kayang-kaya ko yun. Huwag mong ibahin ang usapan, anak. Ang sinasabi ko ay jowain mo na si Bernard. Wala ka nang hahanapin pa sa kanya. Mama talaga. Pero kung tama ka, edi ang swerte ko sa kanya. Nakangiting sabi na lang niya. Abay, gusto mo rin. Hindi naman talaga siya mahirap mahalin, ma. Pag-amin niya. Natutuhan na agad niya kung paano yon. Nasanay na rin siyang palaging kasama ang lalaki. Sabay silang pumapasok at umuwi mula sa trabaho. Kapag nasa trabaho ay ito pa rin ang lagi niyang kausap. Sa bahay, halos sa kanya na ito tumira. Paano naman siyang hindi mai-inlove? Isa pa, hindi ito babaero. 1 taon nga bago ito naka-move on. Na-curious tuloy siya kung ano ba ang nagawa ng ex-girlfriend nito. Mukha kasing mahal na mahal ni Bernard ang babae. Hindi naman siguro tatagal ng 1 taon ng pag-move on nito kung hindi. Pero paano kung mahal pa niya ang ex-girlfriend niya, ma? Imposible na ba siyang magmahal ulit kung minahal niya ng todo ang ex-girlfriend niya? Tanong din ng mama niya. Hindi nakasagot si Jordan. Siya rin naman ay galing sa breakup pero heto siya ngayon. May pagtingin na kay Bernard. Kinabukasan ay maagang nagtungo sina Jordan at Bernard sa manggahan. Ang mga tauhan ay hindi magkamayaw sa pagbati sa kanila. Natutuwa rin si Jordan na mukhang namiss siya ng mga ito kahit hindi naman siya mahilig makihalubilo. Ang galing ng mga magulang mo para mamanage ng maayos ang lugar na to, Jordan. May mga katulong naman sila. Dito nagtatrabaho ang mga kapatid ni Papa. Pagdating naman sa legal na usapin at business strategies,
Doon naman expert ay ang pamilya ni Mama. Ang pamilya talaga ni Mama ang mga professionals. Si Papa naman, sobrang sinop sa pera at sobrang sipag din. Ang swerte ko lang talaga na sila ang mga magulang ko. Pagmamalaki niya. Pagbalik natin sa San Andres, ako naman ang dadalaw sa mga magulang ko. Sigurado ako matutuwa mo ngayon. Mabuti naman at naisip mo yan, Bernard. Matagal ka na rin hindi umuwi sa inyo. Gusto mo ba akong samahan? Anyaya ng lalaki sa kanya. Ha? Ayaw mo ba? Ang daya mo naman. Ako nga dumalaw sa mga magulang mo eh. Parang nagtatampo pang sabi ng lalaki. Hindi naman kami close ng mga magulang mo, no? Parang nakakahiya. Ayaw mo ba silang makilala? Mababait ang mga yun. Parang mama at papa mo rin sila. Bakit? Hindi mapigilang tanong ni Jordan. Anong bakit? Bakit mo sila kailangang kilalanin? Kasi gusto ka nilang makilala. Ha? Halos magdikit ang mga kilay ni Jordan. Hindi niya maintindihan si Bernard. Naikwento kasi kita sa kanila nang minsan dumaan ako sa opisina ni Daddy. Dahil? Tinanong nila kung may nagugustuhan na ba ako ulit. Hindi pa man natatapos ni Bernard ang sasabihin at kahit alam niyang masama ang mag-assume ay kumabog na ang dibdib niya. Anong sabi mo? Nauutal na tanong ni Jordan. Ang sabi ko meron. Tapos? Tanong niya rito. Sinabi ko ang pangalan mo. Nakangiting sagot ng lalaki. Kung nagjo-joke ka, hindi ka funny. Anya sabay irap kay Bernard. Seryoso ako din. Giit ni Bernard. Gusto mo ako? Hindi makapaniwala ang tanong niya dito. Tumango ang lalaki. Yes, and it's my way of confessing. Sorry, ang pangit ba? Hindi sumagot si Jordan. Niyakap lang niya si Bernard. The feeling is mutual. Mahinang sabi niya habang nakadikit ang pisngi sa dibdib nito. Totoo? Paninigurado ni Bernard. Tumango naman siya. Hindi inakala ni Jordan na babalik sila sa San Andres na magkasintahan na. Ang mga magulang niya ay suportadong-suportado sila. Pero nagdedemand ang tatay niyang ligawan naman sana siya ni Bernard. Old-fashioned pa rin talaga ang tatay niya pagdating sa mga lalaking nagkakagusto sa kanya. Huwag po kayo mag-alala. Araw-araw ko pong niligawan si Jordan hanggang maumay siya sa akin. At kahit maumay siya sa akin, hindi ko siya susukuan. Pangako ni Bernard sa papa niya. Tinutuan naman yun ng lalaki. Magkapit-bahay lang sila pero nagpapadala pa rin ito ng bulaklak sa opisina. Pinangangalandakan doon na may kasintahan na siya. Ganoon pa man ay hindi pumayag si Jordan na i-anunsyo na ang kanilang relasyon sa opisina. Ayaw niyang maging tampulan ng tukso. Ilang linggo pagbalik nila sa San Andres ay inimbitahan na siya ni Bernard na bisitahin ng mga magulang nito. Nangungulit talaga sila din. Pasensya ka na. Sabi ni Bernard sa kanya. Ano ka ba? Okay lang. Excited din naman ako makilala sila kahit na medyo kabado. Diyos mio, chairman lang naman ng kumpanya ang daddy mo. Huwag kang kabahan. Excited silang makilala ka. Nanlalamig ang mga kamay ni Jordan habang papasok sila sa bahay. Mansyon ni na Bernard. Mabuti na lang at pinagsiklop nito ang mga palad nila. Kahit papaano ay nabawasan ng kanyang kaba. Tulad ng sinabi ni Bernard ay mabait nga ang mga magulang nito at mainit ang naging pagtanggap ng mga ito sa kanya. Akala talaga namin itatandang binata na tong anak namin, iha. Mabuti na lang at nakilala ka niya. Anang mami ni Bernard sa kanya. Naroon din ang mga kapatid ni Bernard ng gabing yon. Wala palang lalaking kapatid si Bernard. 3 babae ang kapatid nito at ito ang bunso. Pagkatapos ng hapunan ay nagyaya ang mami ni Bernard sa malawak na front yard. Nakahanda raw roon ng mga desserts at inumin. I'm glad to finally see you smiling, Bernardo. Anang isa sa mga kapatid ni Bernard. Si Daddy ba ang kausap mo? Pabiro ang tugon ni Bernard sa kapatid nito. Nakikinig lang si Jordan sa asaran ng mga to. Natutuwa siyang makitang parang normal na mga tao lang ang magkakapatid, samantalang mabibigat ang posisyon ng mga to sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Bilyon ang worth ng bawat isa sa mga to. Bernard, can we talk privately? Maya-maya ay sabi ng daddy ni Bernard dito. Bernie, trabaho na naman ba yan? Saway ng mami ni Bernard sa asawa nito. Importante lang. Huwag kang mag-alala, hindi naman kami magtatagal.
May ipapakita lang akong dokumento kay Bernard. Sagot ng daddy ni Bernard. Fine, bilisan niyo Nakakahiya kay Jordan. Anang mami ni Bernard. Okay lang po, tita. Mahinang sabi niya sa ginang. Hay nako iha, huwag kang papayag na puro trabaho lang ang iniintindi ni Bernard. Kilala ko ang isang yan. Manang-mana yan sa daddy niya. Kapag na-focus sa trabaho, nakakalimutan ang buong paligid niya. Napahagikik si Jordan dahil totoo yun. Sanay na po yata ako. Huwag kang masasanay. Payo sa kanya ng ginang. Sawayin mo kapag feeling mo hindi ka na nabibigyan ng sapat na atensyon. Nakangiting tumango lang si Jordan. Pwede naman kasing i-email ni daddy ang mga dokumento kay Bernard. Sabi ng isa sa mga ate ni Bernard. Alam mo namang hindi techie ang daddy mo. Natatawang sagot ng isa pa. Is Bernard still using his old email? Meron din kasi akong isasend sa kanyang documents. Singit ng panganay sa magkakapatid. Yeah, the Dranreb one. Yun pa rin ang gamit niya. May number yata yon. Birthday niya. August 10, Mommy, di ba? Tumango ang mami ng mga to. Yung Dranreb 0810. Natigilan si Jordan. Kilala niya ang email address na yon. Hindi niya yun makakalimutan. Ipinakita niya kay Bernard ang email dati at hindi man lang ito umamin sa kanya. Jordan, are you okay? Tanong ng mami ni Bernard sa kanya. Yes po, tita. Anya sa kapilit ng umiti. Pagkatapos ng hapunan ay umuwi na rin sila ni Bernard. Kanina ka pa tahimik. Puna ng lalaki nang nasa harap na sila ng pinto ng apartment niya. Bakit ka nagsinungaling? Tanong niya rito. Nagsinungaling? Tila naguguluhang tanong ng lalaki. Yung mga wrong sent na emails, ikaw yun di ba? Huwag ka nang magkaila. Alam ko na ang totoo. Nag-usap ang mami mo at mga kapatid mo at sinabi nila ang email mo. Sandali silang nabalot ng katahimikan. Hindi makasagot si Bernard. Bakit hindi ka nagsabi ng totoo, Bernard? Basag ni Jordan sa katahimikan. Dahil ayokong isipin mong mahal ko pa siya. Sa wakas ay sagot ng lalaki. Hindi ba? Nabasa ko ang mga email mo sa kanya. Hirap na hirap kang mag-move on. Akala ko nakipaghiwalay ka lang sa ex-girlfriend mo kasi may nagawa siyang mali. You didn't tell me she passed away. Does it matter din? Kung hindi ko alam kung gaano mo siya kamahal, pwedeng hindi mag-matter. Naiiyak na tugon niya. You just broke up with your ex-boyfriend and it doesn't matter to me. Why? Kasi alam kong ako ng present mo. Hindi ko siya minahal tulad ng pagmamahal mo sa ex-girlfriend mo. What was your last email? Hindi ka na magmamahal ng tulad ng pagmamahal mo sa kanya? Eh ano pala ako? Come on, Jordan. Huwag mo akong come on, Bernard. Binuksan niya ang pinto ng apartment at nagmamadaling pumasok. Inilak niya agad yon at kahit na anong pagkatok ni Bernard ay hindi niya ito pinagbuksan. Para lang siyang tanga na umiyak ng umiyak habang nakatingin sa pinto. Sobrang sakit lang. Paano siya makikipagkompetensya sa patay na? Jordan, kausapin mo naman ako. Ani Bernard habang kumakatok sa pinto. Kung wala pang sumaway sa lalaki mula sa ibang floor ng building ay hindi ito titigil. Ang cellphone naman niya hindi nito pinatigil sa kakaring. Text din ito ng text pero hindi niya pinapansin hanggang sa nalobat na ang phone niya. Umaga na nakatulog si Jordan ngunit maaga pa rin siyang nagising. Lalabasan na siya para magpahangin ngunit nakita niyang nasa tapat ng kanyang pinto si Bernard. Kailan ka pa riyan? Naiinis siya sa sarili niya dahil nag-aalala pa rin siya kahit galit siya rito. Naiyak na naman tuloy siya. Imbes na sumagot ay niyakap siya ni Bernard. Mahal na mahal kita din. Ang ex-girlfriend ko, minahal ko rin siya. Pero nakaraan na yun. Ikaw na ang kasalukuyan ko. Ikaw rin ang magiging hinaharap. Hindi mo kailangan magduda. Nagpaalam na ako sa kanya, di ba? Kasi alam kong nasa puso na kita. Hindi sinasadya pero tinuruan mo ako magmahal ulit. At maniwala ka, my love for you is different towards my love for her. Sana magtiwala ka sa akin dahil hindi ko gugustuhin na saktan ka. Sorry. Ani Jordan habang wala pa rin tigil ng pagtulo ng mga luha. Na-insecure lang ako at nainis na nagsinungaling ka sa akin. Nakakaya rin naman kasi na wrong sent ako sa'yo din. Kaya hindi ko maamin. Bahagyang natawa si Jordan. Bakit ka ba kasi nagkamali?
Ang gwapo mo tang yaman pero may pagkaewan ka rin pala. May letter E dapat ang Jordan sa email address na pagsesendan ko. Hindi ko napansin na wala palang iyong sinesendan ko. Jordan ang pangalan niya? Curious niyang tanong. Hindi. Pinagsama ang pangalan ng mga magulang niya yun. Her name's Diane. Car accident ang dahilan ng pagkamatay niya. And at one point, sinisi ko ang sarili ko. Kung sinundo ko sana siya, hindi siya na-aksidente. Pero ang trabaho ang naging priority ko. Tumagal siguro ako sa pagluluksa dahil sinisisi ko ang sarili ko. It's not your fault. Anya saka sina po ang mga pisngi ng nobyo. Hindi mo yun kasalanan at lalong hindi mo yun ginusto. Namasa ang mga mata ni Bernard. Thank you for saying that. Sorry kung hindi ko agad naamin sa'yo na ako na wrong sense sa'yo. Nahiya lang talaga ako. Naisip ko na rin yan nung sinabi mo na may na-wrong sense sa'yo na email. Di ba parang sinadya tayong paglapitin? Tapos ikaw pa ang savior ko sa serial killer. At empleyado pa ako sa company nyo. Hindi kaya tinutulungan ka na ni Diane na mag-move on? Kaya siguro sabi niya at ni Lord, sa akin mo na isend ang mga email mo. Maybe. Kibit balikat na sagot ni Bernard. At masaya ako na nakilala kita din. Buti na lang dito mo naisipang lumipat para mag-move on. Baka kasi nainip na si Tadhana para sa ating dalawa dahil nga sa pag-eermitanyo mo. Kaya ako nang pinalapit sa'yo. Pabirong sagot niya sa binata. Pero hindi biro ang paraan niya ha. What if nahuli ka ng dating nung natsambahan ako ng serial killer? Hindi hinahayaan ng Diyos dahil tayong itinakda para sa isa't isa. I love you din. Thank you dahil dumating ka sa buhay ko. Thank you dahil akala ko magtatagal pa bago mo ako kausapin. Tatawag na sana ako sa mama at papa mo para humingi ng backup. Sus, sisip-sip ka na naman sa kanila. Palibhasa, alam mo ikaw ang paborito nilang anak. Saka hindi naman kita matitiis. Mahal din kasi kita. Nakangiting sagot niya. Niyakap siya ng mahigpit ni Bernard at hinagkan sa labi. Pinapasok na niya ang nobyo sa loob ng apartment at sabay silang nag-agahan. Ilang buwan lang ang lumipas ay nag-propose na si Bernard kay Jordan. Nauna pa siyang nabuntis bago sila ikasal. 3 buwan na sa sinapupunan niya ang panganay niya nang ikasal sila ni Bernard. Tulad ng pangako ni Bernard, ay araw-araw pa rin siya nitong nililigawan kahit mag-asawa na sila. Walang araw na hindi naramdaman ni Jordan kung gaano siya nito kamahal. Siguro nga ay meant to be sila. Wrong scent man ito noon sa kanya, sigurado naman siyang ito ang right guy na ibinigay ng langit para mahalin niya at mahalin siya. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.